Mga kaibigan, mga kababayan, pag-usapan po natin itong napipintong pagkikita nitong dalawang pinuno ng kapulungan, ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito nga pong si Chis Escudero at si Martin Romualdez. Ayon po kasi kay Tulfo, meron pong nakatakda, no, na plano ng pagtatagpo ng dalawa. So pag-uusapan daw po nila itong economic charter reform. At ako naman po ay narinig natin na sinabi nitong si Erwin Tulfo nang tinanong siya, no, sa isang interview kung may plano ba silang iba maliban dito sa economic charter change na ito. Sinagot po ito ni Tulfo na talagang purely lang daw po itong economic charter change, no? However, mga kaibigan, kagaya po ng matagal na nating prinsipyo dito po sa usapin ng charter change, hindi po natin maiwala, mga kaibigan, yun pong pagtatraidor sa bayan. Kasi mga kaibigan, pagka nagano na yan, nagsimula na nilang buksan yan, charter change na yan, walang makakapigil once na, mga kaibigan, nagkaroon po ng butuhan. So, sinubukan po nitong lower house na ika nga kapunin o ika nga walang natanggalan ng kapangyarihan itong Senate at hindi po sila nagtagumpay. Now, sinabi ni Chis Escudero na malinaw daw ang kanyang posisyon ukol dito sa charter change na to at mukhang ayaw niya. Pero bukas siyang mapag-usapan. Ang problema, mga kaibigan, kapag sinabi nating economic charter change, wala pong nakalagay doon sa provision na limited only doon sa mga naturang provision. And kapag natrap dito ang Senate, mga kaibigan, sa pagkakaintindi natin, matatalo po sa botohan itong Senado. Di ba? Matatalo sa botohan itong Senado. So mababaliwala itong power ng Senate. Kaya kudos pa rin kahit papano dito sa nagdaang pinuno na Senado na si Mig Zubiri dahil hindi nangyari under his watch. No? At hindi po natin maikakaila, mga kaibigan, na mayroon pong experience itong pamilya Escudero na malapit ito sa Marcos. Dahil yung mismo tatay po ni Chis Escudero ay dati pong bataan ni Marcos Sr. So, hindi naman natin pwedeng husgahan dito si Chis Escudero. Di ba? Pero mga kaibigan, kung ako ang tatanungin, hindi po ako magtitiwala dito po sa pinaplano nilang ito. Kasi bukas makalawa, mga kaibigan, hindi natin masasabi kung matatraidor tayo dito. Di ba? Hindi natin masasabi na bukas makalawa, wala na naman tayong magawa katulad po ng Maharlika investment fund scam. Ano na ba nangyari sa Maharlika investment fund na yan? Ano na ba yung pinakinabangan natin? Kung tatalakayin natin ang paulit-ulit ang pagtutol natin dito, sa naturang panukala ng charter change, hindi po talaga beneficial ito para sa mga Pilipino, bagkus beneficial ito para sa mga dayuhan. Di ba? Nakatayo pa rin po, standing pa rin po, mga kaibigan, yung aking paniniwala, nakawawa po ang ordinaryong Pilipino. Oras na mabuksan po lahat yan, mga kaibigan, more than economic provision, patay ang Pilipino, magmamahal ang lupa sa Pilipinas. Makakakompetensya natin, mga kaibigan, ito pong pera ng mga dayuhan. Dollars po, mga kaibigan. Ang pinag-uusapan dito. Kamusta ang kakayanan ng buying powers ng pera ng Pilipino? Mababaliwala po, mga kaibigan. Di ba?
Yun nga lang mga tao sa squatters area, hirap na kung saan po sila i-relocate eh. Yung mga dinidemolish nga lang po dito sa mga tabi ng ilog mga kaibigan, hirap na tayo kung saan sila i-relocate. What more, kung mabibigyan sila ng chance na may-ari 100% ng foreign ownership, di ba? Kasi kapag sinabi mong 100% foreign ownership mga kaibigan, meron na silang kakayahan, hindi na nila kailangan ng Filipino partners. Di ba? At nagtatago po itong usapin na ito sa issue po ng edukasyon daw at saka ng media. Nakaduda-duda. Mga kaibigan, kung ikaw nasa industry ka ng media at saka ng education, open po ang online schooling ngayon. Di ba? Open po ang online schooling ngayon. Open po ang digital media. Kung gusto mo mag-aral sa Harvard, meron silang online courses. Kung gusto mo mag-advertise online, nandyan po si Facebook, nandyan si YouTube. Kung gusto mo ng advertisement, actually, in fact, mga kaibigan, pwede po tayong kumuha, kung Pilipino tayo, pwede nga tayo mag-register ng negosyo sa Amerika kahit hindi tayo pumunta sa Amerika. Di ba? So, hindi ko nakikita mga kaibigan bakit nila kailangan sumunod sa panuntunan ng Pilipino. Kasi mga kaibigan, everything now is digital, online na. Hindi na nila kailangan ng headquarters dito sa Pilipinas. That's why magdududa ka talaga. Sasabihin nila, economic provision pagdating sa education, at saka dito sa tinatawag nilang advertising. Nakakaduda yan mga kaibigan. Again, kung advertising, hindi nila kailangan magbase sa Pilipinas. Meron, alam nyo mga kaibigan, di ba? Sasabihin lang nila, nasa US kami, mas credible sila pag sinabi nilang US sila. Most of the business sectors, mga kaibigan, all over the world, meron pong headquarters sa Amerika. Hindi nila kailangan ng headquarters sa Pilipinas. Di ba? Kung sasabihin naman po natin, mga kaibigan, na gusto nating bigyan ng kapangyarihan ang mga foreign schools na mag-dominate, nagkaroon ng dominance dito sa Pilipinas, my friends, wala nang lahat na nahalos ng mga teacher natin maghahanap ng greener pasture. At alam naman natin, mga kaibigan, di ba? Alam naman natin na yung greener pasture nasa foreign companies, mas malaki ang pasahod. So kung ikaw mga kaibigan ay nagtatrabaho sa public schools, kung ikaw ay nagtatrabaho sa public school, saan mo gusto mag-apply? Oras na pumasok na yung mga dayuhan, yung mga foreign companies na yan, yung mga foreign schools na yan dito, doon na sila mag-a-apply, my friends. Magkakaroon tayo lalo ng shortage sa schools natin, then maapektuhan yung educational system natin. Di ba? Because of the competition. Now, tatanungin natin, bakit importante yan? Bakit kailangan pa natin buksan yung economic provisions ng ating saligang batas? It is a testing of water. Nagtetest sila ng water, mga kaibigan. Tinetest nila Tinetest nila mga kaibigan kung makakalusot yan. Dahil pag nakalusot yan, bubutasin na nila yung iba pa. Di ba? Susunod-sunod rin nila yan. Kasi, alam nyo, ang alam ng mga politiko, violente mga Pilipino, pag pinag-uusapan ay charter change. Di ba? Violente ang mga Pilipino pag pinag-uusapan ng charter change. Ngayon, anong gagawin nila? Tama? Ang gagawin nila, ipapasok natin tong mild. Di ba? Para to sa di ba? Kailangan mapaintindi sa'yo na para to sa ekonomiya, sa ikabubuti. Pang-akit ito, clickbait, kumbaga, parang pain ito para pumasok ang mga Pilipino at mag-agree dito. Ito yung kinakatakot natin mga kaibigan. At sana, mga kaibigan, sana lang mga kaibigan, hindi mangyari ngayong si Chis Escudero na ang nandyan sa Senado. Kasi sinabi naman niya yung posisyon niya However, sabi nga natin, walang kasiguruhan sa mundo.
Mismong galing na sa bibig ni Cheese na open din siya na talakayin ito pero yung posisyon niya hindi nagbabago. Kaya double standard yung kanyang mga statement na yan, yung kanyang mga pahayag. At ang kinakatakot natin, based on our conspiracy theory and opinion, tingin natin, baka bukas makalawa mag-rego dun ulit sa Senado kasi na-divide na nila yung puwersa ni Mig Zubiri at saka yung puwersa ni Cheese. Wala namang number si Cheese eh. Ang nagpanalo kay Cheese, mga kaibigan, is the forces of Dutertes and some neutral senators. Ilan lang naman yun. Kapag nagkaroon ulit ng rego doon, mga kaibigan, di ba? Mas mabuti kung matuloy yung stand nitong mga maka-Duterte na ito. Lalo na yung Duterte senators na sila Cayetano, sila Bongo, sila De La Rosa, mas mabuti kung harangin nga nila. Pero ang problema, kung magiging grand plan din ito, na niloloko tayo ng mga ito, pero kasama sila sa makikinabang dyan sa charter change na yan, lagot na tayo. Lagot na tayo dito. Di ba? Wala ka ng buying powers. Ngayon nga lang pagka dito nga lang sa inflation, talon-talo tayo Di ba? Talong-talo tayo, mga kaibigan. Tama? Wala nang buying power ang pera ng Pilipino. Kaya ano mangyayari sa atin? Ang importante dapat, mga kaibigan, manatili tayong vigilant dito. Kasi oras na ituloy talaga nila ito, mga kaibigan, malaki ang posibilidad na maisingit nila yung kanilang susunod na plano. Kasi susi ang Congress, mga kaibigan, sa pagpapalit ng konstitusyon. Ngayon, paano natin ito pipigilan? Hindi po ito mapipigilan ng korte. Kung walang pressure, uupuan lang ito ng korte. Di ka? Uupuan lang ito ng korte. Kung questionin mo ito sa Korte Suprema, kailan pa mangyayari? Wala namang ngipin ng Korte Suprema. Sino magpapatupad? Di ba? Lalo na kung alam din ng ehekutibo itong ginagawa ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ganon kasi yan So, bottom line, para sa aming mga ordinaryong tao, mga ordinaryong Pilipino, wala na kami magawa pagka binigla na naman nila tayo katulad ng Maharlika Investment Fund na aprobahan, na ipasa, nang wala tayong kalaban-laban. Tama? So, at the end of the day, para sa akin, sa pananaw ko dito, dapat, mga kaibigan, huwag tayong magtulog-tulugan dito. Di ba? Kailangan, huwag tayong huwag tayong magbingi-bingihan dito. Kailangan manatili tayong maingay dito kasi kaya hindi natutuloy yan dahil may galit ang tao Patraidor nilang gagawin ito kasi hindi nila makuha, mga kaibigan, ng broad daylight na parehasan. Hindi nila makuha ng parehas ito. So, dadalihin na naman nila tayo dito ng gulatan. Gugulatin na naman tayo. Di ba? Yan ang estilo ng mga to. At gagawin nila yan, nang gagawin, lalo't nararamdaman nilang malamig ang tao, ang mga Pilipino, sa issue at usapin na to. Kaya dapat, ipakita natin, mga kaibigan. Di ba? Ipakita natin, mga kaibigan, na mainit tayo. Kasi kung nanlalamig ka na sa issue na to, mga kaibigan, humahanap lang ng tiyempo itong mga buitre na ito. Di ba? Para sa akin, bakit hindi mamatay-matay ang issue ng charter change? Ilang beses na itong pinapasok. Ba't hindi mamatay-matay? Di ba? Sino ba ang nagpapainit nito? Mga tao ba talaga? Hindi, mga kaibigan, politiko ang may gusto Politiko ang may gusto nito, my friends. Hindi po ordinaryong tao ang may gusto nito, politiko at yung mga pamilya nila.
gagawin po nilang legal, mga kaibigan, itong kanilang political dynasty. Kasi kung totoo sila, mga kaibigan, nasaan na yung pakinabang natin sa mga travel ni Marcos? Bakit kailangan pa natin ng 100% foreign ownership kung kaya naman pala ni Marcos mag-imbita ng mga dayuhan para mamuhunan sa bansa? Nasaan na yung pakinabang ng Maharlika Investment Fund na sinasabi ni Marcos na kapag napatupad to, papasok ang mga investor? So lahat ng yun, mga kaibigan, walang nangyayari. Di ba? Walang nangyayari. In fact, mga kaibigan, ginagrahin natin yung pera, yung power sana nung Bangko Sentral, pinakialaman nitong Maharlika Investment Fund na ito. Di ba? Bottom line, anong purpose nila? To take control. Kontrolado nila ang pera from Maharlika Investment Fund. Kung nakaparada man lang yan dyan sa Treasury, madali nilang mai-release yan kung may iba silang grand plan dito na palalabasin. Katulad nitong, halimbawa, magigipit itong mga kaibigan, nakikita ko ito, conspiracy theory. Kapag ka naipasok nila itong charter change na to, trilyon mga kaibigan ang gagastusin dito. So ngayon, ang tao mamumroblema. That is why, sa nakita ko, pinaparking nila, mga kaibigan, yung pera dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. At dyan nila kukunin, mga kaibigan, yung pangtustos dito sa charter change na to. Di ba? I-connect the dot natin Ano nangyari sa Maharlika Investment Fund? Nakaparking, mga kaibigan, dyan po sa account ng MIF. Kapag natuloy na nila itong charter change, sasabihin ng mga tao, gastos na naman yan. Saan kukunin ng panggastos? Di ba? Meron sila ngayong pang-buffer, meron silang pantapal itong pera ng MIF. Yan ang duda ko dyan. Di ba? Anything is possible Anything is possible. So para umandar ito, ceremonial na lang naman lahat ito kasi parang no election. Di ba? Parang formality lang yung nagkaroon ng kampanyahan, debate kunyari, pero alam na nila na magagawa nilang panalunin itong Marcos Duterte. Like this one, alam na rin nila, mga kaibigan, na mailulusot talaga nila ito at ipipilit nila itong charter change na to. So, parang formality na lang na ina-announce nila sa tao. Diba? Kaya, ewan ko, kung meron pang mga bayani dito sa Pilipinas na handang harangin at sibat at bala itong, diba? Anyway, my friends, nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating bayan. At syempre, kahit na magkakaiba tayo dito ng mga opinion at pananaw, may kalayaan tayo sa bawat pananaw ng bawat isa. And kung ano man ang inyong saloobin ukol sa paksang yan ating tinalakay, just comment down below, of course. At maraming salamat sa nagla-like at nag-share nitong ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at nais mo maging updated sa mga itong uri ng talakayan, please do subscribe, mga kaibigan. At maraming salamat po.